inauguration address, no? 'Di ba ukol dito sa lalo na ukol dito sa flood control issue, no? So para sa akin ano ito, parang senyalis din na ano na ituloy niyo na yung impeachment complaint laban din sa Vice President. Anyway, hindi nila masasabing biased tayo dahil yan pinsan ni yung dating House Speaker na iano na siya kakasuhan na siya ng ombudsman. So well, ang implication nito tulad nung nabanggit ko, kung let us say yung ombudsman i-elevate nila o meron silang resolusyon na ipasa ito may probable cause at papasa na sa sandigang bayan, definitely mawawala na sa magiging kandidato niya si dating House Speaker Martin Romualdez, yung kanyang pagiging kandidato sana para sa 2028 elections. Kasi makukulong siya eh. Makukulong, pwede na siyang ikulong eh. Kung nililitis na yung kanyang kaso for plunder. No? Gayon din si Chis Escudero. Okay po. Last question natin dito, Prof, before po dun sa next na topic natin. Dahil po dito sa pagsasampa po ng kasong plunder na ito, do you believe po, Prof, na hindi lamang po ito just politics as usual, kundi parang preemptive strike po sa 2028 presidential scenario po, Prof? Well, kung ang target nung mga gumagalaw behind the scenes dito, kung ang target nila yung Vice President, no? Posible rin, no? Na gusto nilang i-pursue yung impeachment complaint laban sa Vice President, no? Well, of course, unang galaw nila, papakita nila na hindi sila biased, no? Sa mga kakampilang ng kakampilang ng pangulo o kamag-anak ng pangulo. So para sa akin, indikasyon nito na sige, tuloy niyo na. Anyway, hindi nila maibabato na pinalusot yung impeachment case laban sa pangulo, at the same time pinalulusot yung complaint laban sa dating House Speaker Martin Romualdez na isang kamag-anak, isang malapit na kamag-anak ng ating Pangulong Marcos.